Bakit? Masisira ang pamilya mo lalo. Bakit? Ang papayo sa'yo ng binata, mag-chicks tayo. Kung gusto mo makaganti doon sa asawa mo, dahil lalakero kunwari yun, o babaero kunwari yung asawa mo, iwanan mo yan. Yan ang makukuha mong payo mula sa isang binata. Mang-chicks ka, gantihan mo yan. Di ba? Pero kung ikaw ay pamilyadong tao, kumuha ka ng payo sa isang pamilyado din kasi tuturuan ka niya ng tama. Ay, hindi. Dahil mahal mo ang anak mo, mahal mo ang pamilya mo, mahal ang negosyo mo, huwag mong iwanan yung asawa mo. Patawarin mo siya at tulungan mo siyang magbago. Diba? Ganon ang turo ng isang taong tama ang hiningan mo ng payo. So, ibig sabihin, kung tungkol sa pagpapamilya at magnananay ka at magiging tatay ka o magiging nanay ka ng isang syudad, dapat nanay. Kasi ang nanay, walang nanay na hindi nangarap ng mabuti para sa kanyang anak. Minsan, kahit walang pera yan, mangungutang yan para sa kanyang anak. Para makapag-aral, para mabigyan ng magandang buhay, kahit alam niyang wala siyang pambayad. Kasi lahat, ang nanay, iniisip niya na lahat ng mabuti para sa anak niya. Kung binata, minsan black sheep pa minsan ng anak na hindi nag-iisip yan. Kasi unang-una, lahat naman ng kailangan ko, nagbibigay ng nanay ko, ng tatay ko, walang puso dun sa bagay na, na pangpamilya. Bakit? Binata ako Unang hindi ko dama ang pagiging responsible parent kasi hindi ko pa naramdaman kung paano ang pakaramdam ng may anak. Nang may asawa, hindi ko ramdam yun. Una-una ang nasa utak ko, pang binata ang utak ko Hindi pang pamilya. Kung pang pamilya, ang utak mo, pamilya rin ang unahin mo. Diba? Kasi naranasan mo kung anong kahalaga ng pamilya. Pero kapag binata ka, naranasan mo kung paano ibigay lahat sa'yo ng mga magulang mo, kung anong kailangan mo. Pag ikaw ay gusto magkaroon ng kotse, dahil mayaman ng magulang mo, okay, may kotse agad. Pag gusto mo magkaroon ng kondo, may kondo ka na kagad. Hindi mo nararamdaman yung damdamin ng isang talagang magulang na igagapang niya ang anak niya para magkaroon. Para maibigay ang lahat ng mabuti para sa anak niya. Diba? Yun ang kaibahan. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung servisyo hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa servisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na paggawain ng panggobyerno, nakapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun. Pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigueño. At hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin at hindi natin gagastahin, huwag na lang po tayong mga kolekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po ng pagkolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your taxes are working for you? Your taxes are not working for you. Your taxes dapat are working for you. Hyper. Oo, malikot. They cannot, yung attention span nila, sobrang short. Kay Gerard, siya yung unang napansin ko na ang likot, hindi siya mapigil sa isang upuan. So, pinacheck namin siya sa developmental pedya. Doon namin nalaman na may ADHD siya. Kailangan mag-therapy siya, yung occupational therapy, to teach him to calm down. And hindi ko din sila tinreat as if special sila. So ngayon, lahat ng apat meron? Meron. Different degrees? Yung second child ko, parang may academic delay lang siya. So, yung pangatlo at saka pang-apat, okay na sila. Discharge na sila. Pero may interventions pa rin kami. So pwede pa lang, kung ikaw ay may ganong sintomas, yung mga anak mo, pwede pa lang ma-reverse. Pwedeng maging normal. Pag continuous yung therapies and interventions nila, para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na, nagkakasakit din sila. Ngayon, yung eldest ko si Gerard, the 22 years old, third year student siya sa Mapua for civil engineering. Ayun. So, yun yung worry mo bilang parent na they can't cope. So, ngayon, medyo yung struggle before nung maliliit sila, up to now, parang napagdaanan ko pala yun na lahat sila dinadala ko sa therapy sessions para lang maging okay.